Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paulian Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 to 17. Sinasabing, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang lahat ng kasulatan ay pantay-pantay at ganap na kinasuhihan. Ito ay sumasalamin sa isang paniniwala ng bawat bahagi ng Biblia ay kinasihan ng Diyos at sa makatuwid ay may pantay na otoridad. Ang pananaw na ito na kadalasang nakaugat sa ating verse ngayon ay nagbumungkahi na ang Diyos ang tunay na pinagmulan ng kasulatan, gamit ang mga taong may akda upang ihatid ang kanyang mensahe. Ang otoridad ng Biblia ay nagugat sa paniniwalang ito ay nagmula sa Diyos. Ibig sabihin, ito ay kinasihan ng Diyos at sa makatuwid ay isang mapagkakatiwalaang pinagmumulan ng katotohanan. Gumamit ang Diyos ng mga taong may akda ng walang pagkakamali upang ipahayag ang kanyang eksaktong kulay at ay hindi isang pamantayan o malawak na tinatanggap na teolohikong konsepto. Inilalarawan ng Biblia ang Diyos sa iba't ibang paraan, kabilang ang sa pamamagitan ng simbolikong wika at imahe. Ngunit hindi ito karaniwang tumutuon sa kulay o literal o tiyak na kahulugan. Ang pagpapasakop sa moralidad ng isang tao sa pamantayan ng Diyos ay nangangahulugan ng paghahanay ng personal na moral na kompas ng isang tao sa banal na kalooban at mga turo na nauunawaan sa pamamagitan ng mga relihiyosong teksto at tradisyon. Kabilang dito ang pagkilala sa Diyos bilang ang pinakahuling pinagmumulan ng moralidad at pagsisikap na mamuhay ayon sa kanyang mga pinaghihinalaang mga utos at prinsipyo. Ang pagharap sa mga kasinungalingan sa nagbabagong katotohanan ng Diyos ay nangangahulugan ng pag-asa sa pagiging maaasahan at pagkakapare-pareho ng karakter ng Diyos at ng kanyang salita upang makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Kabilang dito ang pagkilala na ang Diyos, hindi tulad ng mga tao, ay hindi kailanman nagsisinungaling o nagbabago ng kanyang isip na ginagawang isang matatag na pundasyon ng kanyang katotohanan upang mamuhay ng makadiyos na buhay sa ilalim ng pagsang-ayon at pagpapala ng Diyos, unahin ng paghahanap sa kalooban ng Diyos, paglinang ng kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at banal na kasulatan at pamumuhay ayon sa Kanyang mga utos. Kabilang dito ang pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig, paghanap sa Kanyang patnubay at pagsusumikap na maging pagpapala sa iba. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paulian Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.